Training ng COMELEC sa mga PCG personnel para sa nalalapit na BARM elections at ang Unmanned Aerial Vehicle Flying Exercise ating tatalakayin kasama si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Captain Cayabyab, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asek Peng, Sir Dale, at sa atin po nakikinig. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang naging reaksyon ng PCG nang ipahayag ng COMELEC na kayo ay maaring itap bilang electoral board member sa darating na BARM parliamentary elections? Ang naging tugon po ng Philippine Coast Guard, Asek Weng, ay ang paggalang po namin at ang pagkilala po na pagkakilala ng COMELEC na ibinigay po sa amin, especially po yung tiwala na pinagkoloob po sa Philippine Coast Guard. So gayon din po man, Asek Weng, ay sinusuri din po namin ng kakayahan ng aming mga tauhan dahil ito po ay isa sa mga tungkuling aming pong hindi po karaniwang mandato na ibinibigay po sa amin. Ma'am, siguro po, ano yung pwede nyo ba ipaliwanag or sabihin, ikwento, kung ano yung preparations na ginagawa ng PCG dun sa pagtanggap ng responsibilidad na direktang may kinalaman sa electoral process at hindi lang particularly doon sa security? Yes, bukod po, Sir Dale, doon sa ibibigay po na training ng COMELEC po sa atin para po sa ating mga tauhan, ang Philippine Coast Guard po ay nagkaroon na rin po ng operational plan. So ibig sabihin po ito ay strategically planned na po ang mga proseso at ating mga aksyon na gagawin po during, before and during and after the BARM election. So we also activate our deployable response groups na siya pong tutulong po sa atin doon sa BARM elections. We also inform and give guidance doon sa distrito po o sa regional office na nakatalaga po na mag-supervise ng ating BARM elections. And we will also be tapping our districts, our 4 regional offices na to provide supporting efforts, not only our personnel that we will be using as a response unit, but also ating mga floating and land mobility po. We will be ensuring for this election the safety not only of our personnel but also yung mga elections paraphernalia po na gagamitin po natin. And of course, we're also considering that ito pong area na po ito is mostly a coastal municipalities. We will be ensuring, sir, the conduct of security patrols para po sa BARM elections po. Ma'am, handa na po ba ang PCG na magsanay na mahigit 1,000 personnel bilang election board members para sa halalan sa BARM? Yes, handang-handa na po ang Philippine Coast Guard, Asek Weng. Actually, meron na po tayong 1,300 personnel na itinalaga po dito. So we are just waiting for the formal training that we will be receiving from the COMELEC. And those personnel, sir, Asek Weng, will be coming from our Luzon area. So ibig sabihin po, ito pong sa Mindanao area ay hindi po maapektuhan dahil ito pong 4 na distrito na akin pong na-mention, ito po ay susuporta sa ating BARM Regional Office po. Ma'am, ano po yung magiging focus ng training na ibibigay sa PCG personnel para matiyak yung neutrality at integrity sa halalan? Yes, as of the moment, although we haven't received yung formal course or training instruction po, Sir Dale, but probably this focus would training on the electoral laws, the neutral conduct, crowd control, and the voter protection po. So probably dun po papasok yung ating trainings, but rest assured po with the integrity and discipline of our personnel na nakadeploy, kasi kami naman po sa Philippine Coast Guard ay sinigurado po namin ang pagsasala po ng mga tauhan na dadalhin po natin sa BARM. Ma'am, malaking hamon yung pagsasagawa ng halalan sa BARM dahil sa peace and order concerns. Paano po ninyo babalansehin ang inyong pangunahing tungkulin sa maritime security at ang bagong papel ninyo bilang election board members? Yes, Asek Weng, definitely we will not also compromise yung ating main function. So, considering na ito po yung election, inaasahan po natin yung influx po ng passenger o ng tao na papasok at lalabas po ng pantalan. So, for the maritime safety, we will be ensuring that all vessels departing the ports are all seaworthy to sail. We are also in close coordination po with our partner agencies, not only the Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, but we are also in close partnership po with the Philippine Ports Authority, the Maritime Industry Authority, even the national government agencies and local government units po. Ma'am, may nakahanda po ba kayong contingency plan kung sakaling kulangin pa rin sa bilang ng election board members kahit na maisama na ang PCG personnel?
Yes, nakahanda rin po tayo sa direktiba po na ating komandante na si Admiral Gavan ay ibinigay po natin ang ating suporta sa COMELEC sa eleksyon na po ito. And aside po doon sa mga personnel, sa mga barko and land mobility po na ibibigay po natin sa eleksyon na ito, we will be also deploying, Sir Dil, yung ating mga K9 assets. So ito po ay tulong-tulong na suporta, hindi lamang po ng aming mga regional offices sa Mindanao, pero hanggang Luzon and Visayas po. So we will be supporting the COMELEC for this BARM election. So ma'am, sa ibang usapin naman po, ano yung pangunahing layunin ng isinagawang unmanned aerial vehicle flying exercise sa San Juan, La Union? Ang pangunahing layunin po nito, no, ito ay ginawa po noong August 19 sa La Union. Ang una po talagang pinaka-objective po na ginawa po nating flying exercise po is i-check po yung kakayahan ng ating UAV sa aerial surveillance, coastal monitoring, and even emergency response. So before this exercise, we are already utilizing our drones po sa mga operations po natin and even our search and rescue efforts. So malaki po itong tulong, itong mga drones, particularly sa modernization efforts po ng Philippine Coast Guard na ating pong paigtingin at palakasin po ang ating maritime domain awareness. Ma'am, paano makakatulong ang paggamit ng UAV sa pagpapalakas ng mandato ng PCG sa surveillance, maritime domain awareness at coastal monitoring? Yes, Sir Del, since we understand po itong modern technology po ito, well, I think ang pinaka-contribution po nito is yung pagbibigay po ng high-resolution imagery at saka yung real-time reporting po. So, mas napapabilis po ang ating rescue operations, response operations, at nadodocument po natin ng maayos. At the same time, ito po ay mabilis na makakapagpaturo po ng lokasyon sa ating mga tauhan at barko kung saan po kinakailangan ang ating serbisyo. So ma'am, ano naman yung kahalagahan ng pagsasagawa ng calibration at flight testing bago tuluyang gamitin yung UAV sa operasyon? Ang nakikita po nating significance nitong calibration na ginawa po natin is of course yung correctness po ng data, yung safety po at yung maayos po na operation po ng system po natin. So nakikita po kasi natin as a kung hindi po maayos yung calibration ay maaari po tayong magkamali sa pagbibigay po ng report at maaring hindi po magiging effective yung ating magiging response operation. At the same time po, itong exercise na to is maiiwasan po natin yung aberya during the operations po. So napakalaking halaga po nitong ginawa po nating exercise at calibration po ng ating mga UAVs. Captain Kiabia, maaari mo po ba ninyong ipaliwanag ang proseso ng pre-flight check sensor alignment at navigation system calibration na ginawa sa UAV? Ang pre-flight checks po, Sir Dale, po ay nagsisimula po sa pag-check po or pagsusuri po ng mga baterya. Kasama po yung ating mga signal transmission, yung propeller integrity po ng ating drone at saka yung flight software. So ang sensor alignment naman po, ito yung tumutukoy sa pagsasaayos po ng camera at mga infrared sensors po natin para makita po yung tamang angulo. And of course, yung navigation calibration na po ay para matiyak po yung GPS accuracy po natin at yung flight stability. Ma'am, maaari po ba kayong magbigay ng ilang technical na kakayahan nitong UAV na ginagamit sa exercise? Ang UAV po natin ay may kakayahan po na lumipad hanggang 40 to 60 minutes. Depende pa po yan kung ano pa po yung mga challenges na makikita po natin kasi possible po yung lakas po ng hangin. And of course, ang kakayahan po ito is yung GPS navigation and live video feed transmission po. So maganda rin po itong automatic flight path programming po natin at saka object tracking para mas madali po nating ma-check po kung saan po talaga tayo magde-deploy ng ating mga patrol boats and even our personnel. Ma'am, paano niyo po sisiguraduhin or isusure yung accuracy at reliability ng data na nakukuha naman po mula sa UAV? Well, we think that's Sir Dil, no? Kailangan po nung aming regular na sensor calibration po. Napakahalaga po yan para siguraduhin po na palagi pong tama at naaayon po ang nakukuha po natin mga data. And of course, we usually conduct po itong data cross-checking po sa field. At the same time, yung paggamit po natin ng mga geographic information system tools for validation. And of course, may mga technical personnel naman po tayo that are all trained na nagsusuri po ng ating mga footage na possible pong gawin na maging parte ng ating mga official na report po. So ma'am, paano naman makakatulong yung UAV sa pagtugon sa mga insidente ng illegal fishing, oil spill at iba pang maritime threats?
Malaki po, Asek Wang, ang nakikita po nating tulong using this UAV dahil sila po ay makakapagbigay sa atin ng early detection at documentation po ng mga insidente po. So sa pamamagitan po, nabanggit ko nga po kanina, etong real-time footage po ay mas mabilis po ang responde na maibibigay po ng Philippine Coast Guard. And with the directive po of our commandant na si Admiral Gavan, meron po kami tinatawag Asek Wang na 1030 doctrine. So ibig sabihin po, once we capture or once we get a report, even through the UAV, 10 minutes, at least 10 minutes po, yung mga small assets po namin ay kailangan makaalis na po ng pantala at makapagbigay na po ng response operation. And etong mga malalaking barko po natin and even our air assets, they are given at least 30 minutes na para to prepare and then proceed po doon kaagad sa missions or operations na ibibigay po sa kanila. So, ang kagandahan rin po itong UAV po natin, later on, no, we can use this data para magamit po na ebidensya sa pagsasampa po ng mga kaso sa mga tao na lumalabag po sa ating batas. Ma'am, may plano po ba na palawakin ang paggamit ng UAV sa iba pang Coast Guard station sa bansa? Definitely, Sir Dale, no, we are really looking forward, and the UAV utilization is really part of the modernization program of the Philippine Coast Guard, and we are really thankful doon sa support na ibinibigay po sa atin ng mga allied countries po natin. So target po talaga natin, no, na bigyan po ng pangunahing mga UAV units yung ating mga command areas, particularly po yung ating mga districts, stations and substations, dahil sila naman po talaga yung ating mga operators. So itong mga UAV po ang magbibigay po sa kanila na patay-pantay na mga surveillance capability, and of course maaabot po natin yung mga malalayong lugar, and we could get instantly po yung information and we could respond effectively po. So ma'am, ano yung uri ng pagsasanay na ibinibigay sa mga tauhan ng PCG para maging handa sa paggamit at maintenance ng UAV? Kasi di ba yung mga tauhan ninyo ay iba-ibang kurso yung pinanggalingan nila. So sino yung mga in charge dito pagdating sa paggamit ng UAV? Yes, Asek Wang. So, eto pong yung mga UAVs po natin ngayon ay nakalagay po sa ating Coast Guard Aviation Command. So, ito po sila ang nagme-maintain at nag-ooperate po ng mga ating UAVs. As to the training naman po, ang mga training po na kinabibilangan po sa UAV na tinatanggap po ngayon ng Philippine Coast Guard ay yung basic drone operations po, flight planning, aerial mapping, sensor handling at troubleshooting po. And then may mga advanced training na rin po tayo na natatanggap po natin ngayon to include po yung data analysis at mission planning. So ngayon po, Asek Wang, ay ongoing na rin po ang pagkakandak po namin ng mga doctrines formulation na gamit po itong mga UAV. Kasi definitely po, Asek, we will be utilizing this UAV in all our operations, kasama po yung maritime domain awareness and coastal patrol po. Ma'am, siguro po before we end, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Sa Philippine Coast Guard po, rest assured po ang aming pakikipagtulungan sa iba't abang ahensya po. Dahil isa lang naman po ang ating layunin na magbigay po ng tunay na serbisyo sa ating mga kababayan po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Captain Noemi Cayabyab ang nakapagsalita ng Philippine Coast Guard.